Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay kung ano nga ba yung pinagkaiba ng LG LA100EC or yung old model tsaka yung LG LA100GC or yung new model nitong LG window type dual inverter. Kaya yan, kung mapapansin nyo, yung last two letters kinulayan ko na red para malaman nyo kung alin dito yung old model. Kapag EC, yung huling last letters nitong model na to, ibig sabihin old model yan. Kapag GC, yun yung new model. So itong sa gitna, itong number na to, nagbabago yan depende sa horsepower ng aircon. So ito 100, 1 horsepower yan. Okay? Ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung pinagkaiba. Disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-search ko, tsaka based dun sa shinare sa akin ng LG. Kasi nag-chat ako sa kanila at tinanong ko kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, pakicorrect nyo lang ako sa comment section. Tsaka kung meron kayong gustong ilagdag kung ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawa, i-share nyo lang sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. So yan, start na tayo. So yung pinagkaiba ng dalawa, eto, yung una, yung old model na may EC, yung last letters, yan, meron siyang mode na energy saver mode. Ano nga ba yung energy saver mode? In this mode, the compressor and fan turn off when the set temperature is achieved. So kapag daw nakuha na yung desired temperature ng aircon mo, yung sinet mo na temperature, halimbawa nag-set ka ng 25 dyan, kapag nakuha na yung sinet mo na 25, mamamatay yung compressor tsaka yung fan. Okay? Mamamatay yung dalawa. Tapos nakalagay dito, approximately every 3 minutes, the fan turns on to allow the unit sensor to determine if more cooling is needed accurately. Yan. Tapos, every 3 minutes, mag-on yung fan para i-sensor niya kung kailangan ba ng room mo ng lamig. Yan, kapag na-sense niya na kailangan mo ng room mo ng lamig, mag-on ulit yung compressor. Yan, para palamigin ulit yung room mo at paabutin dun sa sinet mo na temperature na 25. Okay? Tapos kapag nakuha na yung 25, mamamatay na naman yung compressor tsaka yung fan. Yan, ulit-ulit lang yon. Tapos every 3 minutes, under na naman yung fan para i-sensor niya kung kailangan na naman ng lamig ng room mo. Okay? Ito yung sa old version. Sa new version naman, ganito yung mode niya. Meron siyang energy control mode. Ano nga ba yung energy control mode? This features limits the air conditioner's maximum power consumption, reducing it to 80, 60, 40, or normal depending on the selected setting. So meron siyang mode, ikaw mismo yung pipili kung ilan percent yung gagamitin ng aircon mo na energy. Pwede siyang gumamit ng 80% na energy, 60%, tsaka 40%. So kapag gumamit ka ng 80%, meron siyang matitipid na 20%. Kapag gumamit ka ng 60, meron siyang matitipid na 40%. So kapag gumamit ka ng 40, meron siyang matitipid na 60%. Or pwede mo siyang i-off, yan, para umandar yung aircon mo dun sa maximum power niya. Okay? Yan, depending on the selected setting, sabi niya dito. So yan, ang info na to nakuha ko mismo sa LG. Tsaka nabasa ko muna, tapos kinonfirm ko mismo sa LG. So yun yung pinagkaiba nila sa features. Yung sa old version, meron siyang energy saver mode. Dito naman sa new version meron siyang energy control mode. Yung ikaw mismo yung magko-control kung ilang power yung gagamitin
or kung ilang energy yung gagamitin ng aircon mo. Okay? Tapos, meron pa akong isang napansin. Dito sa old model, wala siyang 1.3 horsepower. Wala siyang available na 1.3 horsepower. Dito naman sa new model, meron siyang 1.3 horsepower na available. So, meron ako nabasa, kaya gumawa sila ng 1.3 kasi nga daw, yung init ngayon ay iba na compared dun sa dating init. Okay, kaya gumawa sila ng mas mataas na horsepower. Pero yung mga dating horsepower available pa, mag-start sa 0.8, tapos 1 horsepower, 1.5 horsepower, 2 horsepower, hanggang 2.5 horsepower. So mamaya, meron akong ginawang Excel. Inipon ko lahat ng horsepower ng mga aircon na to, tapos kinompare ko kung ano nga ba yung pinagkaiba ng old model tsaka new model every horsepower. So mamaya papakita ko. So ngayon, ito yung sa panel niya. Yan, kung ano nga ba yung pinagkaiba dun sa panel niya. Kasi sabi ng LG, yung size daw ng old model tsaka new model same lang. Okay, tapos nag-search ako, ito yung nakita ko dito sa panel nila. Yan, share ko sa inyo. Ito yung mga screenshot. Ito yung old model, ito. Yung walang plastic. Tapos yung merong plastic, ito yung new model. Okay? Kung mapapansin nyo yung dito niya, itong energy saver. Dito sa old model, energy saver siya. Tapos dito sa new model, energy control. Tapos yung smart diagnosis dito nawala dito sa new model. Hindi ko alam, hindi ako sure kung inalis nga ba yung smart diagnosis dito sa new model. Inalis nga ba nila or inalis lang dito sa panel. So kung merong nakakaalam, paki-comment na lang sa comment section. Okay? So yan, ito yung kanina yung sinabi ko, ito yung sa remote ng old model. Energy saver siya. Kapag pinindot mo yan, mag-on yung energy saver dito. Tapos gagawin niya yung sinabi ko kanina. Okay? So ito naman yung remote ng new model, energy control. Yung dito niya. So yun yung pinagkaiba nila. Yan. Okay? So yan, meron akong ginawang Excel. Yung sinabi ko kanina, inipon ko lahat ng horsepower ito. So yan. Yung info dito, nakuha ko mismo dun sa website nung LG. Pakita ko lang ito yung sample. Saan ko nakuha? Yan. Yung info dito, specs. Tapos, ito. All specs yan dito. Yan. Okay. Pati yung size, kinuha ko dito. Ito yung size. Yan. Okay. Ito naman power consumption, kinuha ko sa DOE. Tapos yung price sa Lazada. So isa-isahin natin. Dito sa 0.8, yung pinagkaiba nila, yung wattage. So mas mataas yung wattage nung, siya nga pala guys, yung gray, yun yung old model. Tapos yung yellow, yun yung new model. Yung nasa baba. Okay? Nandito tayo sa 0.8. Yung 0.8 nila, compared dito sa old model tsaka yung new model, mas mataas yung wattage nung new model. Yan. Okay. Tapos, pagdating naman sa cooling capacity, same lang. Pati sa size, same lang. Sa power consumption, based dun sa computation ng DOE, mas mataas of course dahil nga mataas yung wattage niya. Pero dahil dito sa mode nila, bababa pa yan. Yan, dahil sa mode nila. Dito magkakatalo yan. Yan, dito sa mode. Okay. So, yan. Bababa pa to, guys. 24 hours to, guys, Peso to, peso. Okay. Yung price nila, nag-search ako sa Lazada. Yung mga link, ilalagay ko sa description.
Yung estimated or yung average nung price nila ay nasa 19 hanggang 19,000 tsaka 19,500. Yung nakita ko na mga price sa Lazada. Kung meron dyan sa malapit sa inyo na mas mura, yun na lang yung kunin nyo. Tapos siguraduhin nyo na merong warranty. Yan. Okay, dito na tayo sa 1 horsepower. Dito sa 1 horsepower, compare dito sa old model tsaka yung new model, wala silang pinagkaiba. Yan. Sa features na lang sila magkakatalo dito. Yung isa merong energy saver mode, yung isa merong energy control mode. Yung price nila, yan, para lang meron kayong idea, 24 to 25,000. Yan. Dito naman sa 0.3. So wala tayong mako-compare dito dun sa old model. Ito lang yung new model. Dahil nga yung new model lang yung meron 0.3. Yan, para lang meron kayong idea kung ilan yung wattage niya, 1,000. Tapos yung cooling capacity niya ay 11,000. Mas mataas lang siya ng 1,000 dito sa 1 horsepower. Pero yung sukat, same lang. Itong tatlo mula 0.8, 1 horsepower, tsaka 1.3 horsepower, magkakamukha lang ng sukat. Yan. So yung power consumption na nakuha, within 24 hours na paggamit, 120. Pero tulad ng sabi ko kanina, bababa pa yan dahil nga merong mode to, tsaka inverter yung mga to. So yung price na nakita ko, nasa 26,000 hanggang 26,500. Dito naman sa 1.5, yan, same lang. Same lang ng cooling capacity, pati yung wattage. Yung physical appearance, same din. Yung power consumption, same din. Yung price nila ay nasa 28 to 29,000. Okay? So, yung 2 horsepower, mas mataas yung wattage ng GC. So, yung new model, mas mataas yung wattage niya. Sa physical appearance, same lang. Sa cooling capacity, same lang. Yan. Sa power consumption, mas mataas itong sa GC. Pero magkakatalo nga yan dun sa mode nila. Yan. So, may price siya ng 39,000 hanggang 40,000. Sa 2.5, yan, mas mataas yung new model. New model, mas mataas yung wattage niya. Ito. Pero same lang din ng cooling capacity. Tsaka yung physical appearance. Yung power consumption, of course, mas mataas itong new model dahil nga mataas yung wattage niya. Pero bababa pa yan. Kaya yung price niya nasa 43 to 44,000. Yan guys. Para meron kayong idea kung alin man dito yung kukunin nyo na horsepower. Nilagay ko na dito lahat. Kinuha ko na lahat para lang sa inyo. Para hindi na kayo mag-search. So yung mga link ng mga to kung saan mabibili, maglalagay ako sa description para sa mga gustong mag-order. Yan guys, sana meron kayo natutunan sa video na to. Yan. Kung nagustuhan yung video na to, bigyan naman ng like. Yan. Kung meron ako nasabing mali dito or kung meron kayong gustong idagdag, paki-comment na lang sa comment section para dun sa mga sa mga nagse-search para mabasa nila. Kung meron kayong question, suggestion or gustong pagawa ng content, ilagay na lang sa comment section. Yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Yan. Kung meron man ako makalimutan, ilalagay ko na lang din sa description, basahin nyo na lang. Okay guys, hanggang dito na lang itong video na to. Kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood. Bye!